July 17, 2014, bandang 4:20 ng hapon. Tahimik na bumabiyahe ang mga pasahero ng Malaysian Airline Flight MH17 na nagmula sa Amsterdam, the Netherlands, patungo ng Kuala Lumpur, Malaysia, nang biglang may malakas na pagsabog ang yumanig sa buong eroplano. Unang napuruhan ay ang mga piloto na nasa cockpit na naging dahilan ng mabilis na pagbulusok nito pababa. Bukod sa mga tama ng debris mula sa isang di malamang pampasabog, nawarat din ang malaking bahagi nito kaya ilang sandali lang ay nawalan ng malay ang karamihan sa mga pasahero dahil sa decompression at biglang pagkawala ng oxygen. Ito ang mga nakakatakot na huling sandali ng Flight MH17. Ang totoong dahilan ng pagbagsak nito at ang mga taong tinuturong salarin kung bakit nangyari ang isa sa pinaka-tragic na passenger plane disaster sa kasaysayan. Mr. Mula sa airport ng Schiphol, Amsterdam, patungo sana ang eroplano sa Kuala Lumpur, Malaysia. Tinatayang bandang 12:50 ng tanghali nang nagsimulang lumipad pahimpapawid ang flight MH17. 11 oras at kalahati ang nakatakdang duration ng biyahe ng nasabing eroplano hanggang makarating sa destinasyon nito. Inaasahan ng lahat ng mga pasahero, lalo na ng mga crew, na magiging smooth ang kanilang biyahe dahil sinigurado naman ng mga piloto at staff ng eroplano na nasa maayos na kalagayan ang flight MH17 bago ito bumiyahe pahimpapawid para masigurado ang kaligtasan ng lahat. Niwalang isa sa kanila ang nakaisip na isang masaklap na trahedya pala ang kanilang mararanasan sa ilang sandali lamang. Trahedya na hindi mula sa anomalya sa makina ng eroplano, hindi rin dahil sa kalamidad kundi trahedya na kagagawa ng ibang tao na magiging mitsa ng kanilang buhay. Ang Flight MH17 ay isang Boeing widebody 777-200 na may registration number 9M MRD. Una itong sumahimpapawid noong July 17 taong 1997 kung saan saktong 17 years bago maganap ang masaklap na trahedya. Isinalang ito sa Malaysian Airlines noong July 29 sa taon ding 1997. Pinapatakbo ito ng dalawang Rolls-Royce Trent 892 engines. Meron itong 280 na upuan kung saan 33 ang para sa business class at 247 naman ay sa economy. Tunay na nasa maayos na kondisyon ng eroplano bago pa ang paglipad at hindi ito kinikitaan ng anumang bakas ng problema. Sa katunayan nga, ang Boeing 777 ay isa sa may pinakamahusay na safety records sa lahat ng mga commercial aircrafts. Kaya naman naging isang malaking palaisipan sa mundo ang bigla na lamang pag-crash nito hanggang sa nagulantang ang lahat sa paglabas ng totoong dahilan kung bakit ito biglang bumagsak. Batay sa impormasyon na nakalap, ang 283 na pasahero sa loob ng nasabing eroplano ay nagmula sa 10 iba't ibang bansa, kabilang ang 193 na Dutch nationals, 27 Australians at ang mga natitira ay mula sa iba't iba pang mga bansa. Lahat naman ng 15 crew nito ay pawang mga Malaysian. Ang nakakagulat pa nga sa impormasyon na sagap ay 80 sa mga pasaherong naiulat ay mga menor de edad. Kabilang din sa mga lula ng Flight MH17 ay mga bigating tao tulad ng Dutch Senator Willem Witteveen, Australian author na si Liam Davidson, tanyag na medical researcher na si Joy Planch at ang Malaysian actress na si Shuba J. Makikita pa sa isang video na kuha ng pasaherong si Mohamed Ali Salim na kanyang pinost sa Instagram na kalmado ang mga pasahero habang abala sa pagpupwesto ng kanilang mga sariling bags sa overhead compartment ng eroplano para sa nakatakdang mahaba-habang flight papuntang Malaysia. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, isang kalunos-lunos na trahedya pala ang naghihintay sa kanila sa himpapawid. Dumaan ang Flight MH17 sa kalawakan ng Ukraine kung saan nagkakaroon ng masidhing engkwentro sa pagitan ng mga tinatawag na pro-Russian na mga separatista laban sa puwersa ng gobyerno ng Ukraine. Lumilipad ang eroplano sa silangang bahagi ng bansa sa taas na tinatayang 33,000 feet. Ang kanilang altitude ay ayon sa minimum altitude restriction na pinapatupad ng Civil Aviation Authority ng Ukraine 3 araw bago maganap ang insidente kung saan isang Ukrainian military transport plane ang napabagsak ng mga nasabing separatista habang lumilipad sa mas mababang level. Napag-alaman din na ang Flight MH17 ay hindi nag-iisa noong araw na dumaan ito sa Ukrainian airspace dahil 3 iba pang dayuhang pampasaherong eroplano ang nasa parehong himpapawid. Habang papalapit ang Flight MH17 sa Russian border, ang mga piloto nito ay nakipag-ugnayan muna sa mga air traffic controller sa Dnipro, Ukraine hanggang bago mag 3:53 PM local time.
Pagsapit ng 4 p.m., kinausap ng control tower ng Dnipro ang kapitan ng MH17 na umakyat ng altitude dahil sa isang eroplano na paparating, ang Singapore Airlines Flight 351, na agad namang sumangguni ang kapitan ng MH17. Bandang 4:16 p.m., kumontak ang Dnipro controller sa Rostov-on-Don upang i-turn over sa Russian controller ang paparating na MH17. Umuo ang Russian controller, ngunit nung sinubukan niyang kontakin ang MH17 ay hindi na ito sumasagot. Pagkatapos nito, ang lahat ng verbal na uri ng komunikasyon mula sa flight MH17 ay huminto na at pagsapit ng 4:26 p.m., nawalaan na ang eroplano mula sa radar screens. 4 na oras ang lumipas mula nang sumahimpapawid ang flight MH17. Sinalubong ito ng isang katakot-takot na surface-to-air missile. Hindi direktang tumama ang missile sa eroplano. Sa halip, ang warhead nito ay sumabog ilang talampakan ng layo mula sa cockpit. Natulak pa loob ang daan-daang peraso ng bomba sa buong fuselage. Agad na natuplok ang mga piloto na naroon sa ulunan ng eroplano at nabasag ang mga bintana, kaya mabilis ang pagbulusok ng eroplano pababa hanggang sa ulong bahagi ng Flight 17 ay nahiwalay na sa katawan nito sa bilis ng pagbaba ng altitude. Sa puntong ito, dahil sa kawalan ng oxygen, di malayong nawalan na ng malay ang karamihan ng sakay ng eroplano, bukod pa sa tama mula sa pagsabog ng missile. Ang mga pakpak, passenger compartment at buntot ng eroplano ay nanatili sa ere nang hindi bababa sa 1 minuto bago maghiwa-hiwalay ang mga bahagi at tuluyan nang bumagsak sa lupa. Samantalang ang ulo na naman nito ay humiwalay sa ere pa lamang at bumagsak naman sa di kalayuan. Lahat ng 298 katao na lula ng eroplano ay binawian ng buhay sa sandaling yon. Nagkalat sa 3 bayan ng Donetsk region na may tinatayang area na 50 square kilometers ang mga debris ng eroplano, pati na rin ang katawan ng mga pasaherong lula nito. 55 kilometers lamang mula sa Russian border. Yung iba pa nga ay bumagsak sa mga kabahayan ng mga magsasakang Ukrainians na nakatira sa area. Nakuhanan pa ng cellphone video ang aktwal na pagbagsak at pagsabog ng isang malaking bahagi ng eroplano, maging ang gamit ng mga pasahero na nakakalat sa nasabing 50 square kilometers na radius. Samantala, ang pinakamalaking bahagi ay natagpuan sa mga bukid at isang lugar na may kabuuang bahaging bayan ng Hrabov, Ukraine, pasok sa teritoryo ng mga separatista. Ilang oras lamang matapos ang pag-crash, dumating na kaagad sa lugar na pinagbagsakan ang mga separatista at napulot nila ang aircraft voice and data recorder o black box ng eroplano. Kinagabihan, kumalat na sa buong mundo ang balita ng pagbagsak ng Malaysian Airline Flight MH17. Lalong pinag-usapan ito dahil 4 na buwan ang nakalipas noong March 8, 2014 ay bigla namang naglaho sa himpapawid ang isa pang Malaysian Airline Flight 370 sa South China Sea. Marami ang mga haka-haka na lumabas kung ano ang dahilan ng pagbagsak dahil sa puntong ito ay hindi pa malinaw kung ano ang totoong nangyari. Marami rin namang nagsasabi na may sumpa talaga ang Malaysian Airlines dahil sa sunod-sunod na kalunos-lunos na nangyari sa kanilang mga eroplano. Dahil sa nangyayaring sigalot sa lugar na pinangyarihan, nahirapan ang mga otoridad nung una na makakuha ng malinaw na impormasyon tungkol sa nangyari. Kahit may ilang mga taga-media na ang naka-access sa lugar, wala pa ring investigador mula sa airline o sa Boeing ang nakakapasok. At sa oras na nagkaroon sila ng access, agad na kumilos at kinilatis ng mabuti ng mga representatives mula Boeing at Dutch Ministry of Defense ang mga na-record na data at mga fragments ng nireconstruct nilang balat ng eroplano para alamin kung anong uri ng aksidente ang totoong naganap. Sa kabutihang palad, na-recover nila ang black box mula sa mga separatista na nakapulot nito. Ilan sa mga haka-haka ng iba na dahilan na di umano ang pag-crash ng flight MH17 ay dulot ng masungit na panahon. Error ng piloto, mechanical failure o sunog o pagsabog sa loob. Pero wala sa mga investigasyon nila ang nagtuturo sa mga nabanggit. Kinalaunan rin naman ay napag-alaman nila na ang aksidente ay sanhi ng pagsabog ng isang warhead mula sa isang radar-guided missile na pinalipad mula sa isang BUK, tinatawag ding SA-11. Ito ay uri ng missile na surface-to-air system na kayang umabot sa cruising altitude nung time na yon ng flight MH17. Ang katanungan na nanatili sa isipan ng mga otoridad ay, ano ang motibo sa mga nagpasabog at nagpabagsak sa pampasaherong eroplano na puno naman ng mga inosenteng individual? Matapos ang insidente, ipinadinig ng gobyerno ng Ukraine ang mga nakalap na audio transmission sa mga otoridad mula sa black box ng eroplano kung saan inakusahan ang mga pro-Russia ng mga separatista na sila ang bumaril ng missile sa eroplano. Itinanggi ng mga separatista at ng kanilang Russian backers ang kasong ibinibintang sa kanila. Inialok pa sila ng mga otoridad na sumama sa ilang serye ng interogasyon nang mapatunayan na hindi sila ang salarin at linisin ng kanilang mga pangalan. Sa huli,
Tumanggi ang Russia sa isang United Nations resolution na maglunsad ng isang tribunal na aamin na sila ang may sala sa pangyayari. Ngunit ang video na nagsisilbing ebidensya ay biglang lumitaw. Ipinakita dito na ang mga rebelde ay hinahanap ang eroplanong napabagsak nila at nang dumating sila sa crash site ay tila nabahala o nabigla sa pagkakakita na isang sibilyang eroplano ang kanilang tinarget. Agad itinuro ng mga leader ng Western countries ang mga pro-Russia na mga separatista sa Ukraine na armado ng missile na bigay ng Russia ang may kagagawan. Samantalang si Presidente Putin ay sinasabing ang Ukrainian military ang may kagagawan nito. Ngunit ang kanyang mga pahayag ay hindi tugma sa dami ng ebidensyang nagtuturo na ang mga Russian-backed separatists ang nagpabagsak sa MH17 gamit ang isang missile na BUK na supply nila. Sa katunayan, isang gabi matapos ang trahedya, napansin ng mga lokal na otoridad ang dalawang BUK launcher vehicles na ipinuslit ng mga separatista pabalik ng Russia. 3 buwan bago ang trahedya ay binalaan na ng International Civil Aviation Organization ang mga airlines ng iba't ibang bansa na may panganib sa commercial passenger flights sa timog silangan ng Ukraine. Ang American Federal Aviation Administration ay naglabas rin ng mga restrictions sa lahat ng US flights na iwasan ang airspace sa ibabaw ng Crimea kung saan may girian ang pro-Russian rebels at Ukrainian military. Ngunit ang babala na ito ay hindi nakasama ang Donetsk region kung saan bumagsak ang MH17. Sa katunayan, ang maganap ang pagsabog, 37 na airlines ang patuloy na lumilipad sa itaas ng silangang Ukraine. At merong mga 900 na flights ang dumaraan sa Donetsk region sa 7 araw bago bumagsak ang Malaysian flight. Noong September taong 2016, isang Dutch-led team ang nagpakita ng ebidensya na talagang ang missile na sumabog at nagpabagsak ng eroplano ay mula sa teritoryo ng mga separatista sa Ukraine gamit ang kagamitang dala mula sa Russia. Sa sumunod na taon, inanunsyo ng mga prosecutor na mula sa iba't ibang bansa na ang mga suspect sa pagpasabog ng flight MH17 ay lilitisin sa the Netherlands at doon kikilatisin mabuti ang kaso. Gayunpaman, ang posibilidad na isulong ang isang paglilitis ay tila magiging matagal at komplikadong proseso dahil alam nila na mahirap ang pagpapadala ng mga suspect sa naturang bansa. Samantala noong June 19 taong 2019, nag-file ng kaso ang mga Dutch prosecutors laban sa 4 na lalaki kung saan 3 dito ay Russian at isa naman ay Ukrainian, kaugnay ng pagbagsak ng Malaysian Airline Flight MH17. Ang lahat ng 4 ay may kaugnayan sa Russian-backed na military operation sa silangang Ukraine at ang 3 Russian naman ay may direktang koneksyon sa intelligence agencies ng Russia. Ang pinakatanyag na suspect sa pagpapasabog ay si Igor Girkin na kinilala ng mga prosecutors bilang isang dating koronel ng Russian Federal Security Service o FSB. Si Girkin na kilala rin sa pangalang Strelkov ay ang namumuno sa Russian-backed na puwersa sa Donetsk region. Ngunit bigla itong bumalik sa Russia 1 buwan matapos ang insidente para magtago. Noong November 17, 2022, matapos ang isang trial in absentia na ginanap sa Netherlands, sa wakas ay napatunayan na guilty sa pagpatay sa lahat ng 298 katao na sakay ng flight MH17. Ang 2 Russian at 1 Ukrainian na separatista na hinatulan ng life sentence. Tinukoy din ng korte na ang missile na naging dahilan ng pagsabog ng eroplano ay talagang galing sa Russia at ito'y binaril ng mga grupong pinamumunuan ng Russia sa teritoryo na kontrolado ng bansang ito. Tinawag ng Russia ang hatol na ito na scandalous at sinabing hindi nila ito turn over ang mga nasabing salarin na patuloy pa rin nagtatago sa kanilang bansa nung inilabas ang hatol. Ngunit ang verdict ay sinang-ayunan at ikinatuwa ng pamunuan ng Ukraine dahil patunay lamang daw ito na wala silang kinalaman sa insidente. Ikinatuwa din ng ruling ng mahigit 200 pamilya ng mga biktima na dumalo pa sa hearing sa The Hague sa bansang Netherlands. At kahit papaano raw ay nakakaluwag sa kanilang damdamin ang naging desisyon. Mariing hiniling ng mga kaanak ng biktima na matuldukan na at mapinpoint kung sino ba talaga ang may sala sa biglang pagkawala ng kanilang mga kaanak na sakay ng naturang eroplano. At natupad daw ang hiling nilang ito dahil sa naging desisyon. Ngunit ganun pa man, patuloy pa rin nagtatago sa Russia ang mga salaring sina Igor Girkin at Sergei Dubinsky na pawang mga former Russian intelligence agents. Sila ang sinasabing nagpadala ng mga BUK missiles upang mapasa kamay ng mga rebelde. Ganon din ang leader ng mga separatista sa Ukraine na si Leonid Karchenko na siyang sinasabing direktang nag-utos na targetin ang eroplano kahit mariin niya itong dinideny. Ang isa pang Russian suspect na si Oleg Pulatov ay napawalang sala dahil sa kakulangan ng ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa insidente.
Bukod sa sentensya, ay inaward din sa mga pamilya ng biktima ang 16 million euros na danyos na kanilang paghahati-hatian. Ang Dutch at Australian government naman ay nagsampa ng kaso sa ICAO o International Civil Aviation Organization laban sa Russia at sinabing dapat managot ang bansa dahil walang duda na sa kanila galing ang missile system na ginamit upang bumagsak ang eroplano. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin dinidinig ang kaso at kahit manalo man sila ayon sa mga eksperto ay malabo namang may mananagot sa puder ni Putin. Marami na rin mga dokumentaryo at libro ang naitala tungkol sa insidenteng ito. At noong taong 2015, isinaeri ang isang pelikulang pinamagatang MH17, Het Verdriet van Nederland, na isang dokumentaryo na isinasalaysay ang masakit na sinapit ng flight MH17 at sa mga inosenteng tao na sakay nito. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.